Mga kababayan, itong sunod na taon, 2025, alam naman natin na marami pong mga kandidato na lalapit muli sa atin, sa bawat isa sa atin, saan man tayo naroroon. Sa lahat ng mga kandidato, makikisuyo, makikisekhan, makikingiti sa bawat isang tao, sa bawat tao na kailangan masasalubong, kilala man at hindi. Dahil mayroong paparting na eleksyon. Ngayon kasi, kasalukuyan sila katatapos lang nalampayan ng kanilang COC, so parang ano muna sila, naghahanda sila ng lakas. Dahil itong susunod na mga susunod na taon, susunod na buwan, ay magkaroon na ng mga campaign period na ba ang tawag noon, mga ngampanya na po ang mga iyan. So ngayon, tayo naman bilang mga mamamayan, tayo mga voters, alamin natin, kagaya nitong nasa ating larawan, itong tatlo, sila si Philip, si Willie, at saka si Robin, mga ano to mga celebrity ito. Mga celebrity na naghahangad na magkakaroon sila ng pwesto diyan sa Senado. At syempre, sa ayaw man nila at sa gusto, kailangan lang lumabas sa kanilang mga lungga, sa kanilang mga air condition na kwarto, ng mga opisina, para lalapit sa bawat isang tao, sa bawat isa sa atin, mga kababayan. Naghahangad sila ng ating boto, ating mga desisyon. So ngayon, tayo naman, karapatan din naman nating suriin to mga ito, husgahan natin, ano ba to mga ito, karapat dapat ba natin to silang iboto. Ngayon, ang ating tanong, sino ba ang ating pipiliin? So ngayon, mag-start tayo kay Willie. Kikilatisin. Yun. Yan ang mga tamang pananalita dyan. Dahil, ang mga ito, natural, pag ito'y nakaporma na dyan sa Senado, ay hindi na natin ito mabaklas basta sabihin na ng kumilik, ito na yung nanalo. Yan, ito yung nanalo. Pagka napasama itong mga ito, di good luck sa kanila. Tayo naman, hindi na natin ito pwede sabihin, nagkamali ako, umalis ka dyan. Hindi pwede yon. Dahil pagka official nang may declare ng kumilik na mga kung sino mang nananalo, that's final. At tayo naman, bago mangyari ang mga yan, ay tayong atin silang kikilatisin, kagaya nito. Mag-umpisa tayo kay Willie, mga kababayan, alamin natin ano ba yung kanyang mga plataforma, ano bang plano niya kung sakali siya ay nandoon na sa loob ng Senado. Ito, alamin natin. 2 minutes introduction. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ho. At andito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado nagsisigawan ngayon doon yon. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-heperay muna, walang putukan, at walang wheel of fortune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda mga tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanina magaling. Ako muna una magtanong. Willie, ako muna una magtanong, Willie. Paano na yan? Doon natin mag-hip-hip hura sa Senado. Hip-hip hura, Your Honor. Hip-hip hura. Hindi, walang biro, Willie. Sana nga, Willie, pag ikaw ay nakaporma na dyan sa Senado, sana kung ano man ang iyong naumpisahan, yun ang iyong tatapusin. Kung ano ka man sa nagiging nasa iyong show, magpakatotoo na ang mga kagaya mo pagdating sa Senado. Dahil yun ay public service na po ang usapan doon. Hindi na yan mag-hip-hip hura doon. So, ganun naman. Kung talagang ikaw is maghangad ng isang posisyon doon sa Senado, sana po kung ano man ang sinasabi ng iba na kami ay para sa bayan, kami makabayan, makadiyos, makatao,
ay wag lang sa puro daldal, wag puro kuda. Kailangan may kasamang gawa. O, sige, next naman. Galing. Tagalog na lang para mas maintindihan Yes, natin mga Rhea kababayan. Fernandez from TV5. Mhm. Pahilang po ng mikropono. Go, Rhea. Hi sir, good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Ay, Over yeah. here, sir. O, Willie na lang, huwag na, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers sa 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pag palarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may Itbulaga pa din. Yun lang. So therefore, mga kababayan, Willie, pagka nandun ka na sa Senado at manalo ka, pagka bekisyon ng Senado, lalabas ka ulit doon sa iyong wawawin. So therefore, ang wawawin mo ay iba ang mamamahala habang ikaw nasa Senado. Parang ganun bang ibig sabihin siguro nito? Kung ano pa man, di abangan natin ang susunod na kabanata. Mga kababayan, alam naman natin kung sino-sino itong mga ito dahil araw-araw nating nakikita At sa kanyang mga private life na masasabi natin, no comment na ako doon. Basta't pagdating natin sa camera, pagdating sa show, siya ngayon ang wawawin, Willie. Sige, tuloy natin. Okay, go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika Yung mga nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pero pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years. Tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan. Wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas tungkol sa batas na mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalong-lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Yun, grabe. Katakot pala to si Willie. Talagang iba. Hindi, joke lang yan, Willie. Kung talagang yan is, yan ang mga sinasabi mo ngayon. Sana magkakatotoo yan, Willie. In case naman ikaw ay makaporma na doon sa Senado. Sana nga po naman. Naalala ko kasi yung mga sinasabi ni
ni Robredo nung araw, mahihirap din ang mga pinapatungkulan eh. Yun ikang nasa laylayan, nasa mga laylayan. Yan. Lagi nababanggit ang mahihirap pagdating sa eleksyon na. Lagi nababanggit ang mahirap. Para sa mahihirap, para kami sa mahirap, tulong dito, tulong doon. Yun. Sana ang akin laman dito mga panalangin dito sa mga politiko, hindi lang naman kiwili. Sa mga politiko, sa mga kumakandidato, sana wag puro kuda. Samahan ninyo ng gawa. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, hindi ako pwedeng mag-desisyon yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh, yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas, makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain eh. Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya. Hindi naman nila mapapansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, gusto ko yung kay Senator Angara. Yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kung papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors, PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, para kung bibili ng gamot. Paano tumatagal ang buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayad. Libre-libro. Di ba? Yun ang sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Asan yung microphone? Sharian. So, yun ang Willie, mabilis magsalita. Yan ang Willie, mabilis magsalita. Hindi yung talagang nag-iisip pa o kung ano talagang kung anong iniisip, siya na po ang sinasabi. So, hindi pa yung parang pagkatanong, mag-isip na, ano kaya yun, anak ko na yun. Pero, Willie, good luck na lang sa iyong journey na iyong tatahakin sa susunod na mga araw. Sir, magandang ABS-CBN. hapon. Opo, Sharian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English.
pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat mapag-uusapan eh. Lahat pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa Bagyo, tuwing may Bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may Bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis Ay, Hindi naman, okay? ayan lang po. So, yan po ang Willie. Talaga naman, bilis magsalita. Pero anyway, Willie good luck. Good luck sa ating mga politiko na nangangarap ng panibagong buhay sa kanila. Sa kanilang sinasabi lang public service. Sana nga, parang, kumbaga sa police kasi, to serve and protect. Kung sa police is sinasabing to serve and protect, sana kayo mga politiko, kung anong sinasabi nyo, para sa bayan, hindi para sa kaban ng bayan. So next, kausapin natin to si Philip Salvador naman. O Philip, ikaw naman, ano bang iyong mga plataforma sa buhay? Sige, relax. Wag na mag-isip. Sige na. Bira. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Huwag kang kabahan. Parang kinakabahan ito Hindi ito hindi ito award sa mga pelikula. Ito labang pampolitika ito. Marapatin niyo po. Aba, may kudigs. May kudigs. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Time limit, bilisan mo. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kung di man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, Ate. 2 minutes na. I-wrap up ko na lang po. Sige. Naubusan ka tuloy ng oras. Binabasa kasi. Yan po ang aking plataforma. Yan na yun. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis Bilisan mo kasi may na magtatanong pa. matitino. At huwag nyo lamang lalaliman ng inyong mga tanong. Nakarahit din ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Bagsik? Nico. Nico Bagsik. Ako muna magtanong. Hindi naman to tanong. Ako lang yung magkomentaryo. Philip Salvador at saka si Willie, by comparison, si Willie kasi talagang diretso. Hindi na niya iniisip Siguro bago siya umakyat, alam na niya yung kanyang sinasabi or alam na niya yung kanyang sasabihin.
Naalala ko si Presidente Marcos nung araw, pinupuri siya ng Presidente ng Amerika. Ito nagsasalita, walang mga kudigs, walang kudigo. Diretsuhan talaga pag nagsalita, nasa kanyang isip. Ay si Willie ganun. Si Philip naman, hindi tuloy naubos yung kanyang babasahin. Kaya time limit kasi. 2 oras lang. So ngayon may magtatanong, pakinggan natin. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parehab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Okay. Patawad po. Sir, magandang umaga po. Patawad po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. At Isa lang po plataforma ko, peace and order. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan, PIDEA. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Opo. Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Yun, talagang yan ang ating Philip Salvador. So mga kababayan, bahala na po kayong humatol kasi ngayon kasalukuyan tayong nagsisilip-silip sa lahat ng mga nagkakakandidato sa iba't ibang posisyon ng ating lugar. Kung saan man kayo naroroon. Halimbawa sa inyong mga local politics dyan, mayor, councilor, dito naman yung ating pinag-usapan is mga national candidate ito, senador. So, Philip Salvador, good luck kung ano man ang iyong mga plano sa buhay. Kung ikaw may sakali, makaupo or may kakuha ng isang posisyon doon sa Senado, and then good luck. Si Willie, hindi makikipag-away, ikaw naman ay para sa mga addicts.
peace and order. Di sana magkakatotoo. Sabi ko nga kanina, kung ano ang kuda, siya ang ating gawa. Susunod pong tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am, Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo, Opo. senador, sabi niyo nga po, Opo. kukonsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga pulis. Opo. Pero bago yun, sir, during the campaign, Opo. habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. At kapag ang korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo, magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po Senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator, I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. So yun, ang ating Philip Salvador. Siya po ay isang sikat na aktor sa Pinilakang Tabing. Sana kung ano man ang nasa pelikula ay iba dito sa politika. Take two Sa politika, iba kaysa pelikula. Ay doon, talagang acting lang. Kung acting doon, kumbaga may nagdidikta. Ito yung gawin mo, sabi kasi ni director. Ikaw, ganitong gawin mo, kailan magtutuwad ka dyan, kailan tumakbo ka, kailan yan Pero sa politika, lalo na sa Senado, ay hindi ganun. Kailangan mayroon kang sarili mong diskarte para sa kapakinabangan ng ating bayang Pilipino. Lalo na ngayon, nandyan na nagkawardi-wardi at nagkawindang-windang na ang ating bayan ng dahil sa maraming mga kalokohang ginagawa nitong ibang lahi. Mga kapartikular nito mga Chinese. So, Philip, good luck. Kung ano man ano man ang iyong plano sa buhay, kung sakali ikaw ay papalarin. Next, si Robin naman. Anong balita kay Robin? Dito naman pala parang nag-TikTok lang itong mga ito. Nag-short video. Nagpa-ano ba itong sinyas-sinyas nila dito? Kasama niya dito si Jimmy Bundok. Kasi si Jimmy Bundok is nag-file siya ng candidacy for senador sa partido ng PDP. Kasama si Robin Padilla. Anyway, wala naman sila siguro sasabihin dito dahil lang to, TikTok lang. Kagaya nito. Nagpapapicture sabay parang pangiti-ngiti lang, wala namang sinasabi kasi short video lang ito. So yun mga kababayan, short video lang ito. Pero mga kaibigan, ayan, kagaya niyan. Itong si Jimmy Bundok, matakbo din or kumakandidato din for senador. Kasama po sila si Robin. Ayan, mga kababayan. So, good luck sa ating lahat.
Si Robin, wala naman ako masasabi kasi dati naman tong senador or nakapwesto na ito. Re-electionist baga. So mga kababayan, kung ano man inyong naranasan sa pagiging lingkod bayan ni Robin Padilla as a senador or nasa Senado, ay bahala na kayo. Total, nakikita naman siya kung ano ang kanyang aksyon. Kasi siya naman is kasalukuyang nasa Senado at naghahanap uli ng panibagong posisyon as senador. Eh di bahala na po kayo mga kaibigan, mga kababayan, kung anong inyong napansin dito kay Robin. Kung siya ba'y good sa inyo or bad, at nasa inyo na ang lahat ng bagay. So mga kababayan, hanggang dito lang po ang ating ginagawang reaction video. Nagbibigay tayo ng ating mga saluubin sa mga kandidatong kumakandidato sa susunod na eleksyon 2025. Bayan, gaya nating sinasabi, sino ating pipiliin? Sino ang ating pipiliin? Kasi kasalukuyan tayong nangingilatis nitong mga kumakandidato sa atin. Gaya nito, tayo ay nakikipag-usap ngayon or nangingilatis dito sa mga senador. Dito naman sa mga local candidates, gaya ng congressman or dito sa ating mayor, councilor, kapitan, kung ano pa man dyan. So, abangan ninyo kahit tulog pa tayo siguro, kahit tulog pa tayo pagdating sa araw na ng kampanya, mayroon na magkakalampagan dyan. Ang ingay-ingay nila, magdadala pa yan ng sound system. Intimano, nandyan na yung mga kantahan dyan. Napakaingay umaga, may mga tambol pa dyan. May mga tambol pa. Ang iba naman dyan, kanya-kanyang hatak na mga sikat na artista para magiging manghahatak ng crowd. So whatever mga kababayan, ganun talaga ang campaign period dito sa ating bansang Pilipinas. Hanggang dito mga kababayan, hanggang sa muli. Iba na namang kandidato ang ating kikilatisin sa sunod nating gagawing video na kagaya nito. At isa lang aking masasabi mga kaibigan. Piliin natin ang karapat-dapat na siyang mamuno at manunungkulan sa ating bayan. Na sana hindi konsentidor, hindi mapang sarili. Sana para sa bayan, hindi para sa kaban ng bayan. Yan lang po. Maraming salamat. Magandang araw at babay na po.